Isang pambihirang pangyayari ito ngayon sa ating mundo, mga sangkay, na talagang namang nabulabog ang lahat ng mga bansa. Matapos, mga sangkay, magkaroon ng malakas na lindol sa karagatan at tumama nga po yung mas matindi doon po sa Russia. Guys, nagkaroon po ng mga matitinding tsunami sa iba't ibang panig ng ating mundo, lalong-lalo na po sa Japan. At ang isa sa nakakakilabot na istorya dito, nahulaan daw po ito ng isang Japan manga. Ito po ay parang comics, mga sangkay, na kung saan naglalabas po doon, mga sangkay, ng impormasyon, okay, na may magaganap nga daw po, mga sangkay, na isang malakas na tsunami doon sa Japan ngayong July 2025. Paano nangyari ito? Well, very interesting na topic, mga sangkay. Tingnan po natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat, parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. At ito nga po guys, this is very, very interesting topic. No? Ito po yung Japan manga na kung saan nahulaan, na-predict daw po itong pangyayari, mga sangkay. Kasi akala ng iba, wala na mangyayari kasi nga po nag-set po sila ng parang schedule nun, isang date, mga sangkay, na yun daw po yung date na mangyayari this July, itong malakas na tsunami. Pero hindi po nangyari at that time. Lumipas ang ilang mga araw, mga sangkay, ito na. After ng ilang mga araw, bago po matapos ang July, naganap pa rin. Kaya ngayon, usap-usapan po ito, mga sangkay. Alam nyo, marami po ang nag-cancel ng flights ng month of July papuntang Japan dahil po dito sa takot. Then, ang akala ng iba, hindi na po mangyayari, pero ginulat po ang lahat. Ito, mga sangkay, talaga nga naman ang tindi na ito. Bababa sa 23 bansa at teritoryo ang nag-abiso ng posibleng tsunami kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Isa po sa pinakamalakas sa kasaysayan. Grabe, isa sa malakas na lindol yan sa kasaysayan. Kasama sa naglabas na abiso ng Pilipinas kung saan inilikas ang mga nakatira sa mabababang coastal area. Ating saksihan. Dagat na tila nilalamon ng dalampasigan. Grabe. Na nasaksihan ng mga residente sa bayang ito sa Eastern Russia. Tignan nyo, mga sangkay, Japan, sa ano po yan, sa Russia, after po ng malakas na lindol, nagkaroon po ng tsunami. Ayan po, mga sangkay, Grabe. Inanod ang mga bahay sa tabing dagat. Kasunod ng mapaminsalang tsunami bunsod ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa dagat silangan ng Kamchatka Peninsula. Ayon sa Oceanography Institute ng Grabe, parang inuga po talaga, mga sangkay, yung ating planeta. Tingnan nyo. Umabot sa 19 na talampakan ang taas ng tsunami. Katumbas ang halos 2 palapag na gusali. Alam nyo guys, sa movie lamang po natin yan napapanood. Pero tingnan nyo, mga sangkay, aktual na nakikita ng dalawa nating mga mata ang totoong nangyayari ngayon sa ating planeta, mga disaster. Pero alam nyo guys, bukod sa pinag-uusapan po ito ngayon, mga sangkay, ayan, bukod sa pinag-uusapan yan ngayon, itong Japan manga, isa po sa matunog talaga, mga sangkay, na usapin yung mga propesiya sa Biblia. Kasi what we are witnessing today, mga sangkay, is yung mga katuparan ng mga propesiya or mga prophetic events na nakasulat sa Biblia. Halimbawa, itong mga pagyanig ng kalupaan. Sinabi po yan sa Biblia ng paulit-ulit, mga sangkay, na magaganap nga po ito bago po ang return ni Jesus Christ sa ating mundo. Kaya nga po, mga sangkay, may yung pinakamatalino, mga sangkay, na tao sa buong mundo, may pinakamataas na IQ from South Korea na nalagpasan pa po yung IQ ni Einstein. Sinabi niya po mismo, mga sangkay, the King or Jesus Christ, babalik daw po siya sa ating mundo
para kunin yung mga naglilingkod ng tapat sa generation po natin ngayon. Ang nagsalita po nun, hindi pastor, hindi po kung sinong ministro, isa pong pinakamatalinong tao sa buong mundo. Ganyan po katindihan mga sangkay. Kaya, pambihira itong mga nangyayari ngayon sa ating planeta. Ayon sa kanilang mga eksperto, ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa kanilang rehiyon mula noong 1952. Grabe, no? Nasundan pa yan ng mga aftershock na umabot sa magnitude 6.9 Grabe, oh. Nagkabitak-bitak mga sangkay, oh. at 6.3. Ilang bahagi na ng Russia ang isinailalim sa state of emergency. Walang naitalang nasawi bagamat maraming sugatan. May mga infrastruktura ang nagtamo ng matinding pinsala. Ngayon, mga sangkay, hindi lang po yan, ha. Ito yung Japan. Sana makita dito, no? Ito. Taas ng alon sa ilang lugar. Sarang negosyo at umabot sa mahigit 4 patalampakan ang taas ng alon sa ilang lugar. Grabe, oh. Yun po yung sa Japan. Pero guys, alam niyo yung nakaka-amaze lang doon sa Japan, mga sangkay. Kasi may mga walls po sila na ginawa. Bago po pumasok, alam niyo, kasi ito mga bahay na to, wash out po ito. As in, sobrang lala na mangyayari. Kung walang mga wall ang Japan. Ang ginawa kasi nila, patong-patong na wall. May wall sa unahan, may wall sa kabila, may wall pa po sa iba. So, mga sangkay, every time na may wave, humihina po siya ng humihina. Ganyan po kaganda, mga sangkay, yung ginawa ng Japan. Hanggang sa humina po ng humina at hindi ganong kalaki ang damage. Do mayroon pa rin, mga sangkay, pero sobrang laki, no? Nitong, ano tawag dito? Tsunami. Pero napigilan po ng kanilang mga walls, mga sangkay. Nagtaas din ang tsunami warning sa Hawaii. Pinalikas ang mga nakatira sa mabababang coastal area. Grabe, no? Sa dami ng lumikas, nagkabuhol-buhol ang traffic at napuno ang gas stations. Grabe itong Sa pangyayari. ngayon, inialis na ang evacuation order pero meron pa rin tsunami advisory kaya posible pa rin daw ang malalakas na alon at pagbaha. Okay, so ayan ang nangyari, mga sangkay. At isa po sa matinding titamaan, mga sangkay, talaga ay yung Japan. Maraming ano dito eh. Ito. Tingnan natin. Ng Pacific Coast na lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Ito. Yung mga Japanese nagpuntahan po sa taas talaga, mga sangkay. Siyempre, sobrang takot nila. Maraming mga residente ang muling nakaramdam ng kaba habang iniisip ang trahedya noong 2011 ng isang napakalakas na lindol at tsunami ang yumanig sa bansa. Patuloy na binabantayan ang kondisyon ng kalamidad at pinapaalalahanan ng mga first responders. Okay. So yun ang nangyari sa Japan, mga sangkay. Ngayon, usap-usapan po ito. Itong Japan manga. Stoking widespread anxiety, a wildly viral Japanese manga had eerily predicted a disastrous tsunami hitting Japan in July. Okay, para po sa inyong kaalaman, itong librong to, mga sangkay, ginawa lamang po nilang, alam niyo yung parang magazine or para siyang comics sa Pilipinas. Yung nagsulat po nito, mga sangkay, noon pa man, may mga napapanaginipan siya. Tapos yung mga napapanaginipan niya about daw po sa future ng ating mundo. Halimbawa, sa ganitong taon may mangyayaring ganito, sa ganitong taon o ganitong buwan may mangyayaring ganun. Guys, lahat ng panaginip niya, mga sangkay, isinulat niya po. Ginawan po niya ng istorya. Yung takbo ng kwento, mga sangkay, hindi po yung tipong parang documentary or something, mga sangkay, na parang kwento lang. Ginawa po niya, mga sangkay, may konting drama, may konting kwento, mga sangkay, ng buhay ng mga kung sino mang karakter ang nariyan. Pero, mga sangkay, ang pinakapunto talaga doon, kung ano ang mangyayari sa ating planeta. At may mga napredict, kagaya na lamang po, mga sangkay, yung napredict niya, no? Noong, kailan ba yun? 2011 ba yun nangyari? Yung matinding tsunami, mga sangkay, doon sa Japan. Napredict po niya. At marami pa pong iba, mga sangkay, ang prediksyon na nagawa po na itong
Japan manga. Kaya ngayon mga sangkay, marami tuloy ang natatakot at nagiging interesado sa librong ito. The very same month, terror swept the Pacific Rim. Social media is ablaze with speculation. Was this mere coincidence or prophecy made manifest? Di ba? Ano ba to? Ito lang ba ay nagkataon lang mga sangkay? O talaga nga namang mayroon pong kung anong supernatural itong mga nakasulat dito sa Japan manga? Scientists Diba? warn that this was no one-off incident and there could be more massive quakes in the near future. Pero alam nyo guys ha, sa kabila po niyan, yung propesiya pa rin po sa Biblia, bago pa po maglabasan yung mga ganyang-ganyang klaseng information, yung propesiya pa rin po sa Biblia yung pinakamatindi sa lahat. 2,000 years ago, na i-prophecy na po na may mga magaganap nga pong mga pagyanig sa kalupaan. Bago po ang pagbabalik ni Jesus. So what do you think guys? Ano itong nangyayari ngayon sa ating mundo? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.